talagang ako na-pressure na ako, hulihin niyo na si Bato. I'm pretty sure he has a warrant of arrest. Muling nagbago ang paninindigan ni Senator Bato de la Rosa ukol sa napipintong paglabas ng warrant of arrest ng ICC laban sa kanya. Handa na umano si Senator Ronald Bato de la Rosa na humarap sa The Hague, Netherlands sakaling mag-issue ang International Criminal Court o ICC ng warrant of arrest laban sa kanya dahil sa pagpapatupad ng madugong war on drugs noong Duterte administration. Kinumpirma niya ito sa Grand Rally ng PDP laban sa Iloilo City nitong Biyernes, April 25. Anong magagawa ko kung ayan ang kapalaran ko? Bastang importante, nagawa ko ang dapat gawin habang ako ay buhay dito sa mundo. Ginawa ko yung war on drugs, ginawa namin ang lahat. Saad ni Bato. Ayon pa sa senador, handa na raw siyang magpaaresto at pumunta anytime sa The Hague, the Netherlands. Pero hindi raw siya aatras sa laban. Ang buhay ko'y nakataya na, nakakasana. Anytime, pwede akong mamalasin dahil sa aking advokasya ni ito. Pero never si Bato aatras sa laban na ito. I tell you, ani Senator Bato de la Rosa. Kaya ako, I'm ready to go anytime. Ang buhay ko'y nakataya na, nakakasana. Anytime, pwede akong mamalasin dahil sa aking advokasya na ito. Pero never si Bato aatras sa laban na ito. I tell you. Ayon naman kay International Criminal Court o ICC Assistant Counsel Attorney Cristina Conti, napaka-importante ni Senator Bato de la Rosa sa ICC dahil sila umanong dalawa ang nagpatupad ng war on drugs. It would be impossible without the other. Ani Attorney Cristina Conti. Kaya para sa akin, importante, napaka-importante para sa akin ni Senator Bato de la Rosa. Kasi siya talaga ang wala na akong maisip the other side of the same coin. Silang dalawa talaga ang nagpatupad nitong war on drugs at talagang hindi mo masasabing kumbaga, it would have been impossible without the other. Ayon pa kay Conti, karamihan sa mga ebidensyang nakalap niya kasama ang iba pang mga abogado ng war victims para sa investigasyon at preliminary examination ay public statements ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Videos of Duterte making statements will be there because this is evidence of intention. Ani Conti. Naisumiti na ni ICC Prosecutor Karim Khan sa defense team ni Duterte ang 421 pirasong nakasulat na ebidensya na binubuo ng kabuuang 8,565 pahina. Kabilang din sa documentary evidence ang Command Memorandum Circular No. 16/2016 ng Philippine National Police or PNP, ayon kay Conti. Ang memo na ibinaba sa unang araw ni Duterte sa pwesto noong Hulyo 1, 2016 ay nagbanggit sa Project Double Barrel na pareho ng sarili niyang anti-narcotics policy bilang dating alkalde ng Davao City. For me, Duterte was the first one who had to be arrested. Siya kasi talaga yung most responsible. Kaya nung unang lumabas yung parang, there are summons for Bato, Karamat, etc. Bakit wala daw si Duterte? Because I was pretty confident he had a warrant of arrest. He won't be invited because of his statements na rin. And so Bato, ako, pwede pa sanang magkasama sila, pero Bato will always follow because he was indispensable to the war on drugs. Without Bato, this war on drugs would not have gone this way. And Bato was clearly part of the DDS. Nakakatawa nga yung moment sa Senate. Ayan, nasa likod niyo, yung dyan, isang senador dyan, dating You mean Digong ng DDS. Yeah, like, si Bato, yeah, exactly. DDS yan. Parang, okay, ano ba talaga? We're talking about the real DDS, by the way, not the diehard supporters. We're talking about that squad. So, medyo natawa ko noon kasi talagang doon pa lang makikita mo kung gaano ka importante si Bato dito sa war on drugs na ito. And even if we say that, it wasn't really the PNP who was in charge of the death squads kasi may ibang lugar sa Pilipinas na walang pattern, may PNP naman doon. Bato was crucial to all of this, to setting the stage. And he was clearly from Davao. He was picked out particularly for this position so that Digong could effectuate
yun nga, all of this in this manner. Kung hindi si Bato yan, hindi yan magiging kasing quote-unquote, no, successful. Kasi Bato knew how to gloss over the issues. Bato knew what to do. Bato knew what to say. And he was second only to Duterte in terms of vitriol dun sa war on drugs. And then third dyan, si Harry Roque. You would understand Harry Roque because he was spokesperson. Pero Bato was uncharacteristic of a PNP chief to be as, kumbaga, as vociferous as his boss. Dati yung mga PNP chief, bala kayo, gano'n, di ba? May iba silang position in, kumbaga, bihirang magsalita, pero si Bato talaga, shit happens, di ba? All these things that you can attribute to him. So there were two of them, Harry Roque and Bato de la Rosa, whom you could immediately, kumbaga, connect to the war on drugs. Are you saying that Harry could be on parang the same level of enabler, right? I mean, you could think about Justice Aguirre, you could think about, other PNP chiefs, right? Kasi parang dun sa seal ng arrest ni Duterte, may mga ibang pangalan. In fact, you can do a doodle ba yan? Yung parang Scrabble na parang many words yan, di ba? Pag mo, no? Pag tinay mo ng size. Parang, uy, kasyang Ronald. Parang you could make a guesswork like that, diba? So how many are we looking at here? And the reason I'm asking this, Attorney Conti, is because, again, logistics to. So September yung first, I don't know, whatever you want to call, pre-trial, whatever. Doesn't it make sense na the other co-conspirators or architects of the EJK, alleged EJK, are also arrested before that? Like, doesn't it make sense na sa September, hindi lang si Digong, but yung ibang architects nandun din? Parang from a logistical and from a sequential standpoint. I agree. Kaya talagang ako na-pressure na ako, huliin niyo na si Bato. I'm pretty sure he has a warrant of arrest. As to the others, nag-iisip pa ako kasi, I mean, legally, of course, I would go after them kasi part sila ng entire system, even the enablers. And there is a category of bureaucrats who really enable this, so that would include Harry Roque. Mga Eichmann types. Yeah. So, Harry Roque, even Leonardo Guevara, di ba? Vitaliano Aguirre, etc. So, these people might not have had a direct hand, but they were part of the propaganda machinery. But anyway, as to the yung parang direct or indirect co-perpetrators, talagang Bato yan. Ang problem ko ay two things. So first, I'm a lawyer, and for me, I would look at this as sino yung most responsible. So with whom does the buck stop? And for me, klaro yung dalawa. Yung iba, hindi ko pa sure. I'm not an investigator, so I cannot say what kind of evidence that the prosecutor has right now. But this is speculative, right? This is speculative. Yeah. Like, from your read of, kasi I've been discussing this ICC issue with Attorney Carranza for 2-3 years. I think he has been a little bit more skeptical than how things have turned, but he also makes sense. Some of his other skepticism may bear through later on, diba? Including on the wishy-washiness of the BBM administration, which is not helping the situation, right? So, we have been debating this for quite some time with some friends in terms of logistics, the geopolitics, etc. But from how the, kumbaga, algorithm of the ICC is turning out on this issue, what is your educated guess in terms of how they want this to move forward? Well, clearly they want to go after Bato. I would say so. Kasi hindi pwedeng may nagsalita lang tapos may nangyari. Kasi how can you connect Duterte to the case on the ground? Wala, kasi sinabi niya. Paano yung patay? So in the other cases, and that's how I will make this educated guess, in the other cases, they will arrest at least 2 or I think up to 6 people na parang who were involved. Half a dozen, exactly, yeah. Yung mga ganon. Pero kaya nagdududa ako dun sa 9. Kaya yon. If the ICC goes after 9 people, wow, that would be kind of a record na parang, wow, ang dami. Group Hague, medyo group circus. Circus na siya, medyo iba na siya. Hindi na siya, 6 is a hug, Hague hug, 9 is a crowd. Like it's yeah. And I'm also thinking about the logistics. There's only 22 cells inside the jail. Sabi ng iba, hindi, huliin lahat yan. Naku, 16 na lang ang space, ang cells. Kaya kulang, unless maghanap sila ng dagdag na. Sabi nga na naman, bakit pwede naman sila magdagdag ng cells?
Well, oo nga naman. They can ask for cells dun sa UN detention facilities. Right. So, yung sinasabi na, oh, we're seeing up to 16 other people or 18 other people, pwede. It really depends on the information by the ICC. Yeah, that's Pero what for me, yung dalawa. Yeah, dalawa na yan, parang it just doesn't make sense if not, right? Parang ganun, like parang you would be shockingly surprised if Bato is not next in line, right? There are other names, of course, that have already been brought forward, yung anim. And medyo may ano din ako dyan. Pero definitely, si Edelberto Leonardo has been connected to the, to the reward system. Kaya lang, sabi ko nga, wag muna nating tutukan kasi he resigned from the NAPOLCOM, apparently. Or he's no longer connected with NAPOLCOM. He used to be one of the commissioners. And so he's a private person. And when a warrant of arrest is issued against him, naku, hindi ko na alam kung saan siya hahanapin. At least, si Bato, okay lang sa akin manalo siya because his address is Senate Building, Pasay, gano'n. So, unless mag-backdoor din sila like Harry. Di ba si Harry nag-backdoor escape, di ba? Although, parang alam ko, wala yatang batas to criminalize escaping without going through the proper authority. Parang something like that, no? Hindi. Yeah, yung Alice Guo. Yeah, yun nga. Yung Teves and type, yeah. So, I don't know, pero definitely Bato de la Rosa. Although parang nagkakabot na yata ng ulo si Bato kasi, di ba, Holy Week ngayon. Holy Week! Sabi niya, baka huli ako. Basta kami hinintay namin yung next Senate President. To be honest, walang pag-asa sa akin itong... Yeah, and so... Right now, it's just trying to survive until Tito Soto or someone else takes over. Kasi I think it's almost certain Tito Soto will be the next Senate President. Oh. And like, sobrang laki na chance. Yeah. And that's it. That's where the other kumbaga, factors will come into play. How the next administration or parang the latter part of the administration will handle the request to cooperate. Narito naman ang opinyon ni Kabunyog Attorney Enzo Recto, number 87 sa balota. Okay, mga Kabunyog, mga kababayan, habang lumalapit na ang posibilidad na lumabas na ang arrest warrant ni Bato de la Rosa at ng iba pang mga kasabwat o kasangkot ni Duterte sa kanyang madugong war on drugs, kung saan dahil doon ay nakasuhan sila sa ICC ng crimes against humanity. Ngayon lumilinaw na hindi magtatagal ilalabas na ito. Habang ina-analyze ko, mga Kabunyog, ang sitwasyon, nakikita ko parang pag nagkataon mas kawawa si Bato kaysa kay Digong sa kinakaharap nilang itong kaso. Mas kawawa si Bato. Bakit? Unang-una, mga Kabunyog, mga kababayan. Unang-una, itong tungkol sa nila, kung makukulong sila pareho. Pag nakulong sila pareho, na-convict sila. Na-convict sila sa kasong yan. Ang haba pa ng buhay ni Bato. Ang haba pa ng buhay ni Bato. Si Duterte hindi na magtatagal yan. Ano na yan? Marami ng sakit si Duterte. Ang edad niya, hindi naman siguro aabot na yan ang katulad ni Enrile. Hindi naman natin hinahangad na mamatay na siya. Pero alam naman nating mas matanda na si Duterte kaysa kay Bato. Si Duterte ang mahina na ang katawan. Si Bato malakas pa yan. So kumbaga, bakit natin sinasabing mas kawawa si Bato? Ay kung pareho sila mapaparusahan, na convicted sila. Sabihin nating habang buhay silang makukulong. Ang habang buhay na yun kay Duterte hindi na magtatagal yun. Pero si Bato, matagal pa yan. Matagal pa yan. Kaya kung kay Bato, dapat sana kung hindi siya makakasuhan sa ICC, kung hindi siya makakulong sa ICC, dapat sana mai-enjoy niya pa kasama ang kanyang mga apo, kasama niya pa ang kanyang pamilya. Pero pag nakulong siya sa ICC, hindi niya na mai-enjoy ang ganyan mga nahuhuling bahagi ng buhay niya. Mahaba-haba pa sana yan. Kung lakas pa ni Bato, malakas pa sana ang pangangatawan niya. Kaya mas kawawa si Bato. Kasi mas masasayang yung marami pang panahon doon sa natitira niya pang buhay sa mundo. Masasayang Si Duterte hindi na masyado yan. Alam din ni Duterte yan. Kaya nga si Duterte sabi niya, ako hindi na ako magtatagal.
Ang gusto ko na lang kung mamatay man ako sa Pilipinas. So ibig sabihin si Duterte, iniisip niya na rin yan na hindi siya magtatagal na. Hindi na yan. Ha? O itong si Bato, hindi. Hindi pa yan. Mahaba pa ang buhay niyan. Kaya lang, kung mahaba pa ang buhay mo, tapos nandun ka nakakulong sa ICC kasi convicted ka, eh sayang nung natitirang panahon ng buhay mo. O, kaya kawawa si Bato. Pangalawa, ang gastos dyan sa mga kaso na yan, napakalaki. Napakalaki ng gastos dyan. Magkanong binabayad doon kay Kaufman? 180 million ba ang isang buwan? Kaya ni Duterte yun. Kasi ang dami na nilang ang dami na nilang pera. Kung saan-saan galing yan. Mababawasan lang ang pera ng Duterte pero marami kaya nila. Si Bato, ay kakapusin si Bato. Maaari na si Bato mayroon ding mga naipon na mula sa, alam naman natin, posibleng nanginabang na rin yan sa mga korupsyon sa gobyerno. Pero kunti pa yan. Kunti pa yung naipon ni Bato, mauubos yan, kukulangin pa sa kasong kakaharapin niya. Maliban na lang kung tutulungan siya ni Duterte na gastusan siya sa kanyang depensa. Yan ang problema ni Bato. Kaya mas kawawa si Bato eh. Pangatlo, si Duterte kahit labas, balik-balik yung mga anak niya. Balik-balik sila Kitty, si Veronica, yung asawa niya. Balik-balik si Sara, balik-balik si Pulong. Marami silang perang panggastos. Si Bato, ay mukhang hindi kakayanin ng pamilya ni Bato yan. Hindi kakayanin ng pamilya ni Bato yan. Bihira lang siguro siya madalaw ng kanyang pamilya. Kaya sa totoo lang, naiisip ko, pag nagkataon, mas kawawa si Bato kaysa kay Digong. Ano sa tingin nyo mga kabunyog, mga kababayan? Hindi ba? Kaya ano ito? Actually, pag lumabas ang arrest warrant ng ICC, dalawa lang talaga ang pagpipilian ni Bato. Dalawa lang ang pagpipilian ni Bato. Sumurrender na? Sumurrender na? Magkulong na sa ICC? Or magtago? Magtago? Or doon magtago sa loob ng Senado. Kaya lang, kung doon siya sa loob ng Senado, hindi rin tatagal yun. Kasi, pwede yan mga ilang linggo. Pag tumagal na siya doon, hindi na siya kayang dipinsahan ng Senado. Ngayon, kung magtatago naman siya, saan naman siya magtatago? Magtatago siya sa Pilipinas, mahuhuli rin siya. Mahuhuli rin yan kung sa Pilipinas. Kung sa ibang bansa naman, mahuhuli rin siya doon. Kaya, problemado na talaga itong si Bato. Sabi ni Tiger Lily, mamumundok? Wala, katulad din yan ni Robin Padilla. Nung may warrant of arrest si Robin Padilla, namundok din sa Bicol. Namundok sa Bicol, hindi niya rin kinaya. Ilang buwan, isang buwan lang yata yun. Sumurinder na rin. Yung si Kibuloy, okay sana si Kibuloy. Kasi ang laki-laki ng compound niya. Kumbaga, hindi sumuko si Kibuloy nung una kasi okay lang naman siya, nandun lang siya, ang laki-laki ng compound niya. Ang ganda rin ng buhay niya doon. Pero hindi iniisip nila Kibuloy na lulusubin yung buong compound. Hahalugugin talaga siya. Si Bato, saan siya magtatago? Pag nagtago siya, rin siya. Makikita at makikita rin siya. Anyway, ano na ito? Masyado ng ang buhay ni Bato, magugul. Ngayon, tumatakbo siyang senador, kahit manalo pa siya sa Senado. Pag lumabas yung warrant of arrest niya, bakit? Bawal bang arestuhin ang miyembro ng Senado? Hindi bawal yun, mga kabunyog. Sa ating konstitusyon, ang bawal lang na arestuhin ang presidente ng Pilipinas. Immune siya from suit. Immune from suit. Ibig sabihin, hindi pwedeng kasuhan. Kung hindi pwedeng kasuhan, hindi rin pwedeng arestuhin. Hintayin mo munang matapos yung ng presidente bago mo siya arestuhin o kasuhan. Ngayon, ang senador, hindi yan. Walang immunity from suit or immunity from arrest. Hindi po. Kung nakalagay sa konstitusyon, ang senador, ang kongresista, hindi pwedeng arestuhin sa mga kasong magagaan. Yung mga magagaan lang na kaso, hindi pwede. Pero pag mga ganito na, ang kaso mo, crimes against humanity, mabibigat na yan. Hindi na covered yan ng privilege nila. Hindi sila pribilehiyado sa ganyan. Tingnan nyo,
O, kaya nga si Leila de Lima, nakaupong senador yan ng kinasuhan ni Duterte, di ba? Na-aresto din. O, sila Bong Revilla, sila Enrile, at saka sila Jinggoy nung kinasuhan sa PDAF, mga nakaupo silang senador nun. Di ba? O, ganun yun. Kaya kahit manalo si Bongo, kahit mag number 2 pa siya, ay si Bato, pag lumabas ang arrest warrant niya, hindi siya pwedeng aarestuhin siya. Maliban na lang, kung lumabas na ang order ng Korte Suprema, sabihin ng Korte Suprema na illegal yung ginawa kay Duterte. Dapat, arestuhin muna siya, dalhin muna sa lokal na korte, saka siya i-extradite. Kung mayroong lumabas na ganung ruling ang Supreme Court, di susundin na yon, di ibig sabihin, nakakulong pa rin si Bato sa lokal na korte. Pero hindi tatagal yan, matapos i-process ang extradition niya sa lokal na korte, dadalhin pa rin siya sa ICC. Ganun pa rin, mga kabunyog. Ganito. May mga nagtatanong, paano kung ideklara ng Korte Suprema na illegal yung pagkakaaresto kay Duterte? Depende. Pag sinabi ng Korte Suprema na valid ang warrant of arrest ng ICC, valid yon, at pwedeng arestuhin ang mga may kaso sa Pilipinas, pwedeng arestuhin, pero dapat dalhin muna sa lokal na judicial authorities, i-process ang kanilang extradition. Pagka lumabas yun, susundin na yun ng gobyerno ng Pilipinas. Hindi na pwedeng direktang isurrender si Bato katulad ng ginawa kay Duterte. Pero makukulong pa rin siya sa korte. Makukulong siya sa korte sa Pilipinas. At pag nakulong siya sa korte ng Pilipinas, habang nakakulong siya sa kulungan ng Pilipinas, ipaprocess yung extradition niya. Pag naglabas na ang korte ng order ng extradition, ayan, mapupunta pa rin siya sa ICC. At pagdating niya sa ICC, katabi niya na naman dun si Duterte. Kaya ito, mga kabunyog, mga kababayan, itong nangyayaring ito kay Bato, si Bato, mas mahirap ang pagdadaanan nito kasi mahaba pa ang buhay nito. Pangalawa, mas kapos siya sa pundo kaysa kay Duterte. Si Duterte, ang daming pundo niya. Kung nanakaw sa pera ng bayan, marami nang nanakaw yan si Duterte. May ninakaw pa si Sara, may ninakaw pa si Pulong, may pinakaw pa si Baste. Kaya nga sabi ni Sara, anong sabi ni Sara? Hindi naman kailangan kaming mag-contribute, hindi naman namin kailangang humingi ng mga donasyon. Kaya namin to, kaming mga magkakapatid, kaya namin tulong-tulong para erase yung pondo ng gagastusin sa ni Duterte. Kasi marami silang pera eh. Di ba inaakusa nga si Sara ng yung naipon niya, yan, dyan lang nga sa confidential funds. Hindi alam kung saan napunta yan. Sino-sino ba yung mga Mary Grace Piatos na yan, di ba? Kaya ang daming pera ni Sara. Kaya lang, syempre, sabi nga ni Sara, hindi ko kayang sagutin. Ayaw ko lang sagutin. Anyway, si Pulong Duterte, ang daming pera din yan, di ba? Yun ng kanyang anak, si Omar ba yun? Ilan na branches ng 7-Eleven ang pag-aari noon nung Omar, yung anak niya. Kaya ito, mga kabunyog, maraming pera ang Duterte. Si Bato, mayroon din yan na sa tagal-tagal niyan, marami rin niyang nakurakot. Pero kahit pa may nakurakot siya, mauubos yan dyan. Mas konti ang nakurakot niya kaysa sa Duterte kung nakurakot sila. Kaya, anyway, mga kabunyog, mga kabayan, ito? Kawawa talaga itong si Bato. Kaya nga, di ba? Anong ni Bato? Sakit sa ulo ni Bato. Kasi mas grabe ang problema niya. Sa kapag na-convict sila, assuming lang na na-convict si Bato, na-convict si Duterte, ilang taon lang pagsisilbihan. Ilang taon lang yung magsiserve ng sentensya si Duterte, hindi tatagal yan. Si Bato, matagal. Matagal pa yan. Kung abutin pa si Bato sa kulungan ng abutin si Bato ng, mga 20 taon. Kung 20 taon, ay, matagal. Sinayang niya yung kanyang nahuhuling mga buhay sa mundo. Malakas pa naman siya eh. Di ba? Kaya, pag nagkataon talaga, mas kawawa si Bato kaysa kay Digong. Di ba? Ano sa tingin nyo, mga kabunyog?
Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.